Kasong kriminal ang posibleng harapin ng contractor at ng may-ari ng gumuhong pader sa Giginto sa Bulacan. 11 ang patay sa pagguho, kabilang ang isang buntis at isang batang lalaki. Mula sa Giginto, Bulacan, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, tinipid na materyales at maling diskarte sa construction ang mga lumulutong na sanhi kung bakit gumuho itong 9 na metrong taas na pader ng itinatayong warehouse dito sa Giginto, Bulacan na ikinamatay ng 11 tao. Walang sinayang na panahon ng mga rescuer na rumisponde kahapon sa gumuhong pader ng warehouse sa Giginto, Bulacan. Dahil semento at bakal ang bumagsak sa mga biktima, kinailangan pang tibagin ang semento bago mahugot ang mga nadaganan. 11 patay sa insidente. Ang mga kaanak ng mga biktima hindi matanggap ang nangyari. Andun po, asawa ko po, andun pa naipit. Gusto po siguro tumakbo, naabutan na. Bigla na lang po gumuho yung pader eh. Buti nga yung kapatid ko po nakatakbo. Yung kapatid ko lang nakaligtas. Yung asawa ko hindi. 4 ang nakaligtas kasama si Marlon Andaya na nasa taas ng pader nang gumuho ito. Tinibag yung bato na nakadagan sa amin, magpinsan. Tapos? Nung nakuha kami dinalagad sa ospital. Pinakabatang nasawi sa pagguhong 7 anyos na si Dave. Sumama siya sa kanyang inang naghatid ng pagkain para sa kanyang tatay-tatayan na trabahador sa construction project. Nagpaiwan daw ang bata. Natutulog daw ito sa barracks nang mabagsakan ng pader. Naalala ko po siya. Parang nasa tabi ko lang po siya. Nangako naman ng tulong ang may-ari ng gusali na si Dante Chua at ang project contractor na si Jackson Lim na sasagutin ang lahat ng pangangailangan ng mga biktima. Pinag-uusapan pang halaga ng danyos na ibibigay sa bawat isa. Ang lokal na pamahalaan depende doon sa arrangement. If itong mismong owner will not give what they're supposed to do, we will help definitely. Sa ngayon, wala kaming binibigay na commitment. Ang ginagawa namin, kino-coordinate ng barangay captain namin doon sa lot owner, doon sa owner mismo ng struktura, na if ever that there is a need for us to give, bibigay din kami. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang pahayag ni Chua at Lim. Nag-inspeksyon ng Provincial Engineer at DPWH Bulacan sa pinangyarihan ng insidente. Diyak mang sukat ng bakal sa ibinuhos sa semento ang isang nakikitang dahilan kung bakit gumuho ang pader. Maling diskarte rin daw na napakataas ang gumuhong pader at hindi pa ito sarado at dikit sa iba pang bahagi ng warehouse. And normally, pag ginagawa mo yung bodega, kukulungin mong ganyan. Pagka nakulong mo yung sa ilalim ng pour, kukulong mo na naman dito, ilalak mo na naman ng biga hanggang sa tumaas. Ito, na-isolate. Yun ang initial findings namin. Pangalawa, sabi ng municipal engineer ko, yung volume ng concrete is much bigger than the size ng bakal. Kasong kriminal ang posibleng harapin ng kontraktor at may-ari ng gumuhong pader. Mel, itong trahedyang ito na nangyari ay isang wake-up call o malaking leksyon para sa lokal na pamahalaan, lalo pat hindi bababa sa 50 hektarya na mga lupain dito sa Giginto. Tinatayuan itong mga kaparehong warehouse nitong gumuho kahapon, kaya naman lalo daw sila maghihigpit at nang hindi na maulit itong trahedyang ito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.